Okay, good day. This is your pre-recorded discussion number 2 for November 7, 2020. Dahil nagkaroon tayo na problems, so I adjusted the lessons dahil yung anyong assignment number 2 will be for next week pa. So, ang lesson natin ngayon is lesson 2. I'll bring back the title. So, gear up your resources and tools. So, ano nga ba i-discuss natin sa loob ng gear up your resources and tools? It includes the 3D warehouse, the extension warehouse, and also yung pag-create ng account ng Trimble. Yun lang naman. So, and also collection of your resources. Na pagkagagawa na tayo, meron na kayong sariling window, sariling doors, which is nagawa nyo na dapat to on 3D modeling 1. So, eto, parang collection nyo lang. Para pagkagagawa na tayo, you have your own profiles na gagamitin and attach like assembling lang tayo para tayo nagma-Minecraft lang, no? So, let's enjoy this one. Balik tayo sa ating SketchUp. Niligay ko sa ating UI is etong si default tray kasi maharangan pag nandito siya sa kanan. Hindi nyo makita yung sinasabi kong entity info. So, hopefully nakikita nyo na lahat, which is yung menu lang, no? Wala pa yung menu. So, dahil siguro application siya na hindi full length. Okay? So, hopefully sundan nyo na lang ako pag sinabi ko yung menu bar na hahanapin. Okay? So, for second screen kasi yun, hindi ko pa nagagamit yung second screen option natin. So, I'll try by next week. Okay? For this time, ang unahin natin is yung Trimble account. So, paano nga ba tayo mag-apply ng Trimble account? So, pwede nyong i-apply siya through Google, but pwede rin naman dito. Kasi, pag in-open mo yung warehouse, so, magkaiba to for 2020 and also for 2018. Ako, I'm using 2018 so that we can have V-Ray. Kasi yung 2020, I doubt na meron pang V-Ray version yun. So, sa others na nanghingi ng link on their assignment, I gave them to them. I gave the links to them so that they can download kung ano man yung kailangan nilang. Meron dun AutoCAD SketchUp. So, it's up to you to work it out. YouTube din. Let's learn synchronously. Eto. So, hindi nakikita yung options nga. So, sadly, siguro mag-add ako ng sync para mas makita nyo. Very sorry, ngayon lang. So, I'm trying to utilize my time. So, sa inyo, ito tinuturo ko rin. If ever meron kayong gagawin, make sure na one shot lang para hindi na pa ulit-ulit kasi marami pang gagawing ibang bagay. So, ito. Try kong mag second screen capture. So, sa mga nag-stream siguro maintindihan ako. Or, ayun nga. So, ayan, nakikita na niya buo. Galing. How to troubleshoot, diba, no? Okay, natuto ba kayo? So, kung gumagamit kayo, sige, turuan ko kayo. So, kung meron sa inyong mga iba na gusto mag-academe in the future, try using this one.
You can practice on your own. Mag-enjoy pa kayo. And also, pagka presentation natin, for example, pe-present nyo na yung gawa nyo sa akin, at least, yung recording platform nyo, pwede rin tong si Streamlabs. Para medyo advanced tayo talaga sa iba. Hindi na tayo nag-Streamlab or others. You can use this Streamlabs para StreamYard or others. You can use this StreamYard para if ever mag-present tayo sa higher ups, we can showcase a better way to present your things. Okay? So, dahil nandito na siya, ayusin ko lang ng konti. Wait lang. So, lalagay ko lang siya doon sa window capture. So, madali lang naman to. Habang nag-aayos ako, I'll discuss it to you. Parang, sino nakagamit ng OBS ganun? Para ka lang din nag-aayos na PowerPoint presentation mo. May mga layers, mga ganun. Dapat gawin yung literate yung sarili nyo sa mga technological things. Okay? Natatakpan yung mukha ko. Madali lang siya transition. Kung meron tayo extra time, sige, discuss ko rin to. Pero right now, ang focus ng topic natin is makita yung tools. Okay, so nagawa natin. Meron lang tayong 1 hour, so minus natin sana yun para marami kung matatagalan. So, nandito sa window is your 3D warehouse. And also, nandito rin yung extension warehouse. Whereas, 3D warehouse. So, kaya ito hindi siya naka-open. Hindi pa ako naka-sign in. So, if ever hindi ka naka-sign in, try natin kung pwede siya. Di ba? Kailangan niya mag-sign in. So, I'm teaching this one on you. So, you have to provide your account. So, pwede to So, as early as this moment, kailangan nyo talaga. Para in the future, kung saan man kayo mapunta, meron kayong Trimble account. If ever magpa-exam ng SketchUp, may internet, makakuha kayo ng models and mas maganda yung mapakita yung visuals. Okay. So, ngayon, magsa-sign in tayo. Okay. Kumari wala pa akong Trimble account. Kumari lang na. Continue to Trimble sign in. Okay. Dati kasi kay Google siya. So, dati mas madali. Ngayon, kailangan mo nang mag-register on their website. So, make sure na kaya nyo mag-register on their website. If not, try natin mag-open ng website. Trimble. Ayan. Trimble. Ayan. Try natin. Trimble. Sign up. Siya na kasi ata bumili ng SketchUp, hindi na si Google. Dati kasi si Google, kaya free access. Pagbukas mo pa lang ng SketchUp, makakapag ka na. Ngayon hindi na eh. So, make sure ito magawa nyo. Ito lang yung sign up process niya. So, hindi na ako mag-sign up kasi mag-create pa ako ng duplicate account, which is bad for their system. And also, respect na lang din kasi kung mag-multiple accounts, isa lang din magagamit mo. So, pakita ko na lang yung essence. However, kung meron na kayo nito, so please disregard. So, for example, meron na. I'll type mine. So, itong na to, matagal na to sa akin. Trimble account. Wala pa siyang SketchUp. May account na kasi ko dun. So, ayan lang problem. Minsan naglolo ko siya ganun. Hindi ko rin alam bakit eh. Siguro naka-caps lock ako. Di naman. Session time up. Problem questions. Cookies. Nagganto sa akin kahapon sa office eh. Kasi nagwo-workout ako ng isang project.
But, inulit-ulit ko siya, then nakapag-sign in ako. I don't know why ayaw gumana dito. Kasi kung mali siya, hindi ganito yung lalabas. Lalabas na may konting ano ka na lang, konting tries, magla-lockout yung account mo. So, be careful on the password that you will going to use kasi possible mag-lockout yung account mo. Okay? So, hindi pa rin ako naka-sign in. Kasi siguro ang tagal ko nag-type, no? So, ulit ko na lang yung process. Ayun. So, dapat di ka matagal mag-type, makakapasok ka pala. So, here's my account. Also, pagka you want to share your models, madali lang naman, mag-upload ka. Tapos, mga downloads. I was not able to explore more pa or explore further for this. So, maybe, it's nakaka-monetize. Hindi ko pa alam kung pwede kang kumita on uploading this model. So, if ever alam nyo or tingin nyo meron, so give me a feedback on this one. So, ayan. For example, gagawa ka ng account. Meron ka ng account. Anong usage ng account mo? So, unang-una, makakapag-download ka. For example, etong plant na to, nagustuhan mo. Hindi. Isa siyang collection. Anong kinaibahan ng collection sa model, sa product, sa 3D warehouse? Pala yun muna ituro ko sa inyo. For example, hanap tayo ng door. Ayan, products, models, collection. So, hopefully nakikita sa screen. I'll check. Okay, nakikita naman. Products, models, collections, catalogs. So, there are various. So, minsan, default, ito lang yung nakikita nyo. So, you may try others. Baka mas maganda yung model sa kabila. Okay? Or dito. So, for example, collection, anong kinaibahan niya sa products models? Ito kasing products, talagang totoong products to ng companies na ina-upload dito so that meron silang background kung bibili. Nakalagay yung company para rin mapakita nila yung itsura ng kanilang door and bibilin sa kanila yung door pagka ginawa na. Okay, may mga ganong company. Itong models, gawa lang to ng mga ordinary people, modeler like us. Okay, ordinary lang din ako. So, upload ka lang, makikita mo dito yung iyo. For example, ano nga ba yung hall namin? Nakalimutan ko na, I'm sorry. Flores Hall. Si Flores Hall. Flores Hall nga ba ako? Hindi ako Flores. Ano yun? Pederizo Hall, sorry. Nagka-COVID lang, nakalimutan ko na. Yan, Pederizo Hall. Meron ditong Pederizo Hall, okay, created. Credits sa architecture students na gumawa nito dati. Alam ko nag-contribute kami dito eh. Hindi ko na tanda kung ito ba yun. But ang problem ng mga gumawa nito ay Genius. This pip is used to scale up. Kung tama ba yung scale ng model mo. So, tingin nyo ba tama? So, nasa sa inyo. Judge this model. Kasi madaling, lang to, gawa na. Ewan ko. Madali ang gawa ba to? Hindi ko rin kilala kasi gumawa nito eh. O, ayan. So, you may see kung parang pangit ng model niya eh. Minadaling gawa. So, ayun yung wag nyo gagawin sa subject natin. Minadaling gawa kasi alam ko naman pag minadali nyo and also alam ko rin pagka pinagtuunan nyo ng oras. So, makikita nyo yun sa feedbox ko on the assignment. Okay, tama yung group nila. Okay, ayun yun. Pagka kukuha ka ng model sa 3D warehouse, meron na agad. So, especially kung bubuin mo yung BSU. Alam ko, meron na rin ang buong bulso eh. O, wala. Ito, lumang bulso. Tapos, siguro kung magamit mo na tong site, luma to talaga eh. Wala pa eh. Track and field pa nga oh. Sports complex pa yung bulso. So, ayun. Bubuin mo muna. Okay. Collections. Ano naman kinaiba ng collection? So, for example, doors. Pumunta ka ng collection. May nakalagay na picture dyan. Pero not only yung picture lang yung laman yan. For example, yan. Nakita mo yan. And, siya lang yung laman. Pero, sa ibang collections, like this one, hopefully, ayan, dalawa.
So, kaya siya collections kasi marami siyang laman na or para siyang group. So, kung kailangan mo ng maraming doors o variation ng doors, you may find it here. Okay? Naiisa lang yung gumawa, isa lang yung author. Catalog, same lang. Ito ay products na group din. So, hopefully mas naintindihan nyo with my interpretation ng ating SketchUp. Okay, 3D warehouse. Other than that, ano pa? Pag may account na kayo, for example, ako, my content. Yung mga favorite ko, pwede ko ilagay dito. Yung mga madalas ko gamitin. Tapos, ayun, gamitin ko ulit siya in the model. Mare, itong pendant. Nagandahan ako. So, paano siya mailalagay doon? Ayan, magagamit ko siya ulit. Tapos, attach lang natin. Ayan. Mga chandelier kasi ito, kaya malaki. Ayan. Okay. So, yun yung tanong, di ba? Meron din natin pala nito sa file, no? File, 3D warehouse, get models. Yan. For example, nakita mo to. So, click mo lang tong star. So, try natin dun sa doors. Itong door. Okay. Click mo yung star heart kung yan yung gusto mo. Star and heart ko na to. So, ayan. Added to like content. Tapos, pasok ka dito sa my content. Okay. Models mo, makikita mo dito kung nagbigay ka na. Folders mo, ganun din. Collections mo, ganun din. So, dito naman, makikita mo yung mga ni-like and heart mo. Okay? Wow. Like and heart. Parang FB lang. So, dapat mas naintindihan nyo yun. So, asan yung ni-like and heart natin na door? Ba't di ko siya makita? Kasi nasa models tayo na favorites. Hindi ko maalala kung sa collections ko ba siya nilagay. O collections ba siya o catalog. Patay. Sayang yung demo. Hindi ko mapakita kung nasan siya o lumagpas ako. Nilike ko siya lumabas pa nga eh. So, try natin dun sa heart. Malay mo dito lumabas siya. So, wala din. Ano kaya siyang klase, no? Ulit tayo. Isa pa tayo dahil di siya lumabas. Bakit kaya ganun? So, it should work that way. Kasi nasa loob tayo ng products. Products pala siya. So, try natin to. Sa mismong model lang. Kaya na ha, dalawa ulit. Bakit o bogus? May problem sila sa system or sa program. So, nandun lang yun. Ayan, may content. So, okay, models. Dapat siya lalabas eh. Ayun. Late lang. Okay. So, ito yung una natin eh. So, wala pa yung bago ngayon. Ibig sabihin, may delay. So, right now, at least na-experience natin, baka hanapin nyo, andito rin siya sa like. Okay, may delay lang. But, in the end, mapupunta siya sa like and, favorite. So, pwede nyong i-check from time to time to make sure na nandun siya. Kasi baka wala. Sayang naman. Okay, right now, wala pa yung isa. O, yun. Ano pang natin? Okay, pag may account na kayo, may content na 3D warehouse settings. Okay, nandito lang naman yung about you, kung gusto mo i-brag yung FB mo, yung Pinterest mo, yung lahat, Instagram. Okay, pwede rin kung magiging all-out modeler ka dito sa 3D warehouse, baka may company na pwedeng magbigay sa ng opportunity or what. Yan. You may use. So, punta naman tayo sa extension warehouse. Okay. So, isa lang yung ituturo ko sa inyo dito. The rest, mag-ano na kayo. Itong TrueBend. Pinakagamitin. So, for example, ayan. Demo.
true bend. So, sa loob kasi ng extension warehouse, nandun yung mga kakaibang tools which is makakapagpabilis sa'yo. So, right now, magandang pagkakataon kasi hindi ko pa in-install, ganito yan. So, for example, nakita mo yung TrueBend doon, install. Bago lang din kasi SketchUp ko. Ayan, sabihin niya okay na, successfully installed. Okay, nandito pa yung mga ibang meron pang others na pwede mong gamitin. Next week siguro, pagka wala sa pinasan yung strategies or techniques is magbigay ako ng iba. Okay, for example, ito. Pasok tayo sa TrueBend. Gusto natin tong gawing arc. Tamo, basag-basag pa, gagawa na lang. Dapat di kayo ganun gumawa, ah. Okay, make group. Okay. May nasamang hindi dapat isama. Paano natin lilinisin yon? Balik tayo dito. Make group. Okay, siya na lang ata to. Kitang-kita naman. Control C. Maganda pala Control X. Para makita nating nawala. Control X. Paano natin siya ibabalik? That's the thing. Sadly, nasama yung ibang parts na hindi naman natin kailangan. Ano na yan? So, gamitan na rin natin ng TrueBend yun. Kesa magtagal pa tayo. So, extensions. Wala dito. So, somehow, minsan, nakikita doon. Or somehow dito. Yung sandbox, TrueBend. Okay? So, next time sa advance, turo ko yung sandbox. Ano kasi siya tricky. TrueBend. So, may vertex ka dito. Ayan. Pagka yan hinila mo, so kailangan dito malakas na computer. Kasi kung hindi ganito yung magiging result. Nakikita mo yan kung paano niya binend. So, kailangan maging creative ka kung paano mo siya hatakin. Okay. Sa ibang naman, sa ibang vertex naman natin hatakin. Pabalik, ganun din. So, minsan ang ginagawa ko dito, binabaligtad ko yung group para pagka hinata ko kung saang way ko gusto mapunta. Kasi, vertices are unclickable on TrueBend. Hindi kagaya sa merong tool na vertex. So, ayoko muna i-download. Baka yung trial. Hanap muna ako plugins. Okay? So, ayun lang naman yun sa TrueBend. So, mas maganda kung gusto mong patayo yung bend niya. Gaya ng mga turo kung paano mag-rotate. Yan. Ganda, di ba? Ang ganda ng pagkakorba niya sa TrueBend kasi talagang perpendicular yan. Ganun pa rin ba ang niya? So, nakadepende sa displacement kung ano yung tsura ng bend niya. Kaya in-enter mo, ayun. May iba-iba. Okay, sana nagigets nyo. You can explore it pag hindi naiintindihan. So, ganun talaga. Explore tayo. Kasi wala ka naman choice kundi pag-aralan to. See that? May ikot pa siya. Ayun o, kinukuha niya yung angle na yun. Try natin sa ordinary rectangle. Sabihin nyo, sir, di naman namin naintindihan yung pag-bend nun. Isahan pa natin, parang yung demo kanina. Okay. TrueBend na natin. Let's try. Okay. Pag ganun yung bend niya. Okay. Kung gusto mo pabalik ko, ayan, may plot ka dyan. Tapos TrueBend ulit natin. Ganun lang mag-adjust para, ayun, nandito kasi yung vertex niya. Okay? Nagets mo na yung pagkakaiba. Kung hindi ito yung bend, so why not try
i-adjust mo sa loob ng group mo para maiba yung bend niya. Okay? Yan na. Others, extensions, marami dito. Basta window extension warehouse lang. Okay, merong weld, which is pagsasamahin yung line mo. Okay, solid inspector. Ayan, parang yung paggawa natin ng Apple last semester is kukunin yung mga plane, pwede mo hatakin. So, kung sanay ka sa 3ds Max, you can do it also in SketchUp. Okay? Lahat ng tools is nandito. Just find the way to download these plugins. Meron naman yun dun sa link na binigay ko. So, hopefully ma-share nung kaklase nyong meron. Okay. Other than that, so meron ka ng account, meron ka ng extension warehouse. Anong kailangan mo nang gawin? So, create a file. Create a file. Create a file, So, pangalanan mo yung file mo, my collection. So, ayun, mag-create ka ng bagong file. Pangalanan mo, save as my collection. Yan, for example, my collection. Okay, fix now. Huwag magpapanik pag lumabas yun. Madali lang yun. Pagka hindi siya nag-okay, so try save as lang ng save as ng bago. So, my collection. Pagkwari, ayan yung my collection mo. Ang gagawin mo lang, para next week is okay na tayo, magkuha kayo ng model sa kuha kayo ng models. For example, doors. Ito, nagustuhan nyo to. So, download. Directly mo na ilagay dun sa inyong collection. Kasi para pag gumawa tayo on your group, groupings to So, meron na kayong group. Para yung buong grupo nyo is meron ng window. Tapos, mapag-compare nyo alin yung mas maganda or mas standard gamitin. Kagaya nito. Para makita nyo rin, para kung mamaya hindi on scale, ang pangit ng window, kagaya nito. Paano mo mapapabukas yan sa Lumion? Hindi siya bubukas kasi flat window lang to na hindi man lang inayos nilagyan ng frame. Parang di gawa ng college student. Parang gawa ng Minecraft. Okay, so ayan, for example, kitang-kita mo naka-scale siya from top to bottom, and ano ang standard scale ng natin, ng doors. If ever kung gusto niyo lang malaman, 2:150. Somehow pwede na tong 2:1 kasi ang habol natin na height is ito, which is dapat to 2 meters. Yung 2.1 nga actually on the building code natin. But kaya nagiging 2:150 is 50 yung frame. Okay, on millimeters. So sana malinaw yon and clear. Others na pwede ko pang sabihin, basta gumawa lang kayo ng Trimble account. Etong mga ganto plugins pwede mo ilagay dito kasama ng iyong V-Ray. Okay, yung TrueBend pwede nyo i-try. Also, mag-ipon ng collection sa isang file. I'll check it on the next week consultation kung meron na kayong collections, no? Sabay-sabay submission. Kasi nasabay yung techniques, dapat mas maganda kung nagawa nyo na ngayon yung techniques. Para next week, meron na kayong collection. Okay, yun yung exercise natin na una. So, make it magkaroon kayo ng collection na buong grupo. Okay? Tapos, present nyo sa akin kung ano yung na-collect nyong mga materials na we will be using on our structure next week. So, make sure na hindi lang for residential, hindi lang for institutional like schools. So, make sure na for lahat na siya. Mamaya, malay mo, gawa kayo airport, at least may airplane na kayo na nakalagay on your collection. If not, kung hindi naman kaya ng memory, so no problem.
Hopefully lang, makita ko na hindi lang basta-basta yung lagay. Malalaman ko naman kasi kung minadali lang yung gawa or not. Okay? So, that's all for today. Kasi next week pa yung strategies. At least, mas mababa rin yung screen time nyo. Ang kailangan lang naman ngayon kasi is masecure nyo yung Trimble account. Hopefully malinaw, ulitin nyo na lang yung video kung hindi. So, others naman, ito kasing trace, baka hindi naturo, no? So, I'll try to turo muna ngayon. So, etong tray window, manage tray. Pwede kang gumawa ng sarili mong tray, but ako, ang ginagamit ko lang is default. So, ayan. May scroll din yan. Hopefully, ganito kaganda yung entity info nung inyo. Kasi dito nakikita instance, which is kung pang ano component siya. Also layer, definition, kung ano yung laman. Makikita din dyan kung ano yung kulay na, ayan, kagaya nyan. Ito yung material and default yung nasa likod niya. So yun yung ibig sabihin nun. Yung nasa harap niya is yung wood, yung roof panel. But yung nasa ilalim niyan, which is yung plain din niya, is default. So, kung gusto mo pati ilalim niyan, meron. Paano nga ba yun? So, for example, ayan. Maganda kung naka-group ko. Control A mo na lang eh. But, right now, tignan mo, pagka, hindi ganun kadali. Okay? That's the problem and that's not good. Baga, kung gumagawa kayo, make sure na naka-group talaga. Ayan. Like this one. Translucent sa loob, translucent sa labas. Pwede mo siyang baguhin. Nasa loob niya is panel na. Tapos ang nasa labas niya is black. Ayan. So, automatic din yun. Sa entity info, mapapalitan mo yung layer. Kung ayaw mong mag-bucket, natamad ka, ito yung nasa loob niya. Okay? Para mas makita nyo rin kung anong bang essence na entity info. So, materials, madali lang naman to. Nandito din siya sa tray. So, components, layers, mga ginagamit. Ito, instructor, pwede nyo na i-X yan eh. Shadows, pagka-araw, mag-render tayo sa SketchUp, ganun. Doon ginagamit. Styles. Okay, kung architectural ba or not. And also, kaso ako kasi ang ginagamit ko lang dito sa view. Kung mababa yung specs ng ano mo, pwede face style. Tapos wireframe. Para ka nag 3D CAD. Pero meron pang other way. Shaded. Shaded lang. Walang shadows. Para mas magaan. Tapos may isa pa. Pwede naman face niya or x-ray. Shaded na x-ray. So, abang ko kung mas magaan to, pero mas mahirap siya eh. So, tanggalin nyo minsan yung x-ray kung yan. Okay, tapos face style. Ano pa ba pwede? Monochrome. Walang kulay naman. Kasi kahit naman naka-monochrome yan. Yan. Nandun sa entity info kung ano yung laman niya. Gaya na itong pinalitan natin. Ayun. Okay. Okay. Wala na siguro kasi yung default tray dito nyo lang siya may aayos, manage tray or default tray. Check mo lang kung ano yung mga gusto mo makita. Others, meron pong fog, match photo, soften edges. Soften edges naman kasi nandito. For example, ayan, nakikita mo yung what is soften edges? Soften edges. So, for example, ito. Yung kanto-kanto niya. Pagka sinopen mo yan, smooth. Oh, wala na palang kanto. So, pagka smooth mo siya, di pa nga naging smooth. Napali pa. So, nabaligtad ko, na reverse ko. Naka-smooth siya kanina, di ba? Tinanggalan niya lalo. Hindi ko sure kung ano yung ma-detect niyan lines eh. But for example kasi, na-demo ko na yung last time. Hindi ko alam bakit hindi siya nag-smooth. So, pakita ko baka mamaya eh
Hindi nyo maintindihan ang ibig kong sabihin. Yan. Tapos, sa paggawa ng sphere, kailangan naka-ano ka, ayan. Kung red, naka-arrow key. Para make sure na pagka nag-rotate ka ng pabaligtad, perpendicular din siya. So, ayun. Control para ma-duplicate. Tapos sa taas. Arrow key pataas. Bakit ayaw niya? So, malag siya dahil malaki yung file, no? Ayaw niya magpaano. Iba yung tinuturing niya na kasi nasa loob siya ng group. Okay. So, nakita niyo yung problem. Pag nasa loob siya ng group, tapos tilted yung group mo, iba yung ituturing niyang y-axis, x-axis, o z-axis yung isa, diba? So, iba yung tinuturing niyang ganun. Yung gizmo. So, nakapaling. So, pagka siya nilabas mo, babalik na siya dun sa, okay, nakikita mo, hindi siya ganun. Hindi, wala siya sa hulog, kumbaga. So, kailangan natin ulitin sa labas yun kasi ginawa natin siya ng wala sa axis. So, para ano na rin, mas madali sa inyo next week, ay next time kung gagawa na kayo, at least nakita nyo na yung ganong problems. Baka magpanic. Yung mga ganon. Wala naman kasi tayo sa classroom. So, at least na ano ko, mapapakita ko sa inyo yung mga ganong experience. Mapapag-isip ka lang ng konti kasi hindi mo inaasahan. Bakit hindi nako-close? Kasi circle siya. Kulang. Kailangan mo pa siya hatiin sa baba. Ayun lang. Wala sa gitna. Wala sa gitna. Bakit ganun? Nag-midpoint naman tayo hindi umabot sa dulo to. So, kailangan umabot siya sa dulo. Para mahati mo siya. Tapos eto, wala din siya kasi dun Mali talaga. Wala talaga sa gitna ata to. Okay, ulitin ulit natin. Kalma lang pagka gumagawa ng model, chill. Kailangan ulit-ulit. Pagka hindi nakuha, may mali dyan. Something na nagbabother lines, others. So, pagka hindi nyo alam, minsan ako, pagka ganun, inuulit ko yung lahat. Kasi, baka mamaya, may isang naka-apekto, ang naka-apekto pala katamaran, no? Ayun. Hindi natin makikita agad. Anong problem? Kaya, inuulit ko na lang. Kasi wala naman magsasabi dito ba tayo maging close. Kagaya niyan. Diba? Maging close na siya. So, gawa ka ng sphere. Paano ko ba tinuro gumawa ng sphere last time? Kailangan mo lang naman ng path. Wait lang, baka hati siya sa baba. Hindi. Tools, follow me. Ayan, ikutin mo lang siya. Okay, then wait mo siyang mag-close pagka nakaikot na. Okay, yan. So, hindi siya perfect. So, make sure yung inyong circle is perfect. Yung kanyang, radius. Para hindi maging ganyan.
Ganyan din nagawa ko dun eh. Kaso naman kasi, hindi naman halata yan eh. Pag malayo na. Okay. Click natin to. So baka may madamay na iba eh. Yan, make group. Para may angat na natin. Okay, ayan. Alam niyo na ulit gumawa ng sphere ha. So, ayun. Ano nga ba yung kailangan natin? Meron na tayong sphere eh. So, at least, naturo ko ulit yung sphere. Nakalimutan ko na kung para sa natin ginawa yung sphere. But, nagawa natin yung sphere ng flawless or dahil siguro nagkamali tayo kanina. Or napakita ko lang din yung angle. So, matatawa siguro pag nireview ko tong video. So, malaman ko kung ba't tayo gumawa ng sphere. Bakit hindi siya makulay? Ayun, dahil sa soft edges. So, bakit hindi siya makulay? Don't panic kasi nag-monochrome tayo. Okay, nasa view, face style, monochrome man check or shaded na lang piliin mo. Okay, sa soft and edges, pagka tinanggal mo yun, makikita mo yung na naging ano siya, soft. Pero, dapat nga hindi eh. Diba? Ano ba magandang ipakita na hindi kasi nag-soft eh. Bakit kailangan i-soft eh? Dapat yun yung mapakita ko. Segments niya kasi 24. But pagka ginawa mong 12 yung segments niyan, mas rough. So for example, yan. Ito siguro maganda example. O kaya gawin ko pang mas rough talaga yung bilog. Babaan ko pa yung segments. 6. Ayan. Circle yan ha. Kaso mababa yung segment, so naging ganyan. Kaso soft pa din siya eh. Pag kasi hindi soft, makikita mo na, alam mo yun, yung merong linya na hindi ko mapaliwanag tuloy kasi wala akong hindi soft na ginawa eh. Okay, soft pa din siya eh. Basta nakikita mo kasi to, yung color na to. Ibig sabihin soft siya. Pagka hindi is yung magkakakonect na line, yung para bang napuwersa. Kailangan ko ata mag-curve para mapakita talaga yun. Hindi ko sure eh. Kung kailan siya lalabas. O dahil meron ako inayos sa settings na nakapagpasop sa kanya ng lagi. Ayan, kagaya na ito. Tools, follow me. Kasi marami pa naman time. So, ayan, pinapakita ko lang. Ayan, nakasoft agad siya, di ba? Kasi nga, dahil ba inon ko? Di naman eh. So, ayun. Let me malaman ko lang bakit kaya ganun. Baka meron sa inyong nakaalam. Okay? Minsan kasi soft siya, minsan hindi. So, ayun. Soft siya talaga ngayon eh. Oh. Okay, paano makakat? Kumari ang gusto mo lang kalahati lang nito. Tapos, mga ganyan yung korte. May ganun-ganun na curves. So, pwede mo siyang pagbanggain. Tapos, i-intersect faces, selection kasi sinelect mo lang. Tapos, pagka ito, dinilit mo. Nakita mo, nagmarka doon yun. Okay, nagmarka siya doon sa ating tubo. Pagka dinilit mo na to lahat, mas madali ba siya i-select? Yan, delete mo yan. Ayun lang. So, dapat maingat sa pagde-delete pala. Mano-mano, kumbaga. Hanggang sa maabot mo yung korteng in-intersect natin. So, ayun yun. Kung meron kayong mga irregular shapes, pwede nyo ring i-practice to. Ayun.
So, ito pa ata yun. Soften edges. Wala, di pa rin. So, I'll try to research it next week. So, baka malaman ko. Then, I'll share it to your pre-recorded session. That's all for today. Thank you. Hope you learned something new. And also, please, anong tawag dito? Please prepare yourselves kasi magagamit nyo yung Trimble account, your collection, and extensions. So, ayun lang. Thank you. See you next week, November 14. So, with that, I'll be expecting your assignment and also your collection by group. Thank you.